Lutino, balik tayo dito sa Basingan. Gagawin natin yung kanilang salandrahan. So ito yung plano natin, no? So payo ko sa inyo, wag na wag kayong gagawa ng isang bagay kung walang sketch o walang plano, no? Mas maigi yung may ganito, may sketch man lang. Ito galing kay arkitekto, no? Para kahit paano kung magkaroon ng problema, meron kayong ipapakita na sinunod nilang yung detalye ng trabaho. So mahalaga yan, mahalaga yung may plano bago mag-umpisa ng trabaho. So okay mga lodi, yan yung papalitan natin. So tingnan mo naman yung tsura, gutay-gutay na, no? At maliit yan, maliit. Kaya ang nangyari, kapag mga 4 hanggang 5 bakit ang ibibistay dyan, ililipat na naman kasi maliit lang, oh. Kaya ito rin yung papalit natin, malaki na, no? Doble ang laki nito. At problema na ito, talagang mainit lang, no? Ito yung papalit natin. So, meron tayong napanood na video tungkol dito sa mga binistay na hindi na daw pwedeng ihalo pa sa simento pagka yun nabistay. Pero tama naman, at marami na nagko-comment na paano yan pagka hindi pa pala nabistay, pagka yung kasama dyan sa buhangin ay pwede naman daw. So tutusin pwede naman, kasi tutusin ito, bago mo pa makakuha ng ganito kadaming mga bato na malalaki at mga limestone na yan, ay mga 4 hanggang 5 dump truck, no? Ibig sabihin, napakaliit lang ng porsyento na mahalo yan sa buhangin. Ngayon kung iyan inabistay na at inilagay nyo sa halo as in bato, ayun ang problema, no? Dahil mas marami na ngayon yung percentage ng mga hindi dapat na maihalo sa semento. Kumbaga parang nagtimpla ka ng kape sa isang tabo na ang asukal mo ay 1 kutsara. So matabang lang. Ngayon kung magtimpla ka ng kape na lagyan mo ng 1 kutsara sa kalahating tasa na tubig, yun ay mararamdaman mo na yung tamis. So ganun ang sistema ng, kaya may hinahalo na tinatanggal ito at hindi na dapat ilagay sa halo pa. So ito mga lodino, ito na yung frame natin. So tinaas natin para pag naglagay tayo ng mga bakal dyan, yung 10mm, ay hindi mahirap, hindi tayo nakasubsob, no? Nakatayo tayo. So ngayon dupli ko na lang kay Romeo yung mga hinang para hindi mabumagsak, kasi ito halos papasok dito ay nasa 60 piraso na 12mm, kaya mabigat ito. Kaya kailangan yung mga hinang niyan ay maayos at delikado, baka bumagsak ay siguradong mapipilayan tayo. Lagay na rin pa tayo ng mga brace para hindi siya umalog-alog. Ayan, matigas na. So dito, ang gagawin dito ay detachable. Kaya itong angle bar na to na frame ay nakapatong lang dito. Ganun siya. So nakapatong lang para pagka nagkaroon ng maintenance ay ito lang ang tatanggalin. Itong mismong salandra, itong paa ay may iwan, dahil ito matibay ito, dahil ditres na ito na tubo, no, na schedule 40. Kaya hindi ito basta-basta mayuyupi. Yung taging masisira dito, itong mismong salandrahan, yung may mga 10mm, yun ang masisira. Kaya ito detachable, no? Kaya ito, yan, hindi nakadikit yan, nakapatong lang para pag nag-maintenance madaling matanggal. So okay mga lodi, no? Ito kinalas na natin dito, kinalas na dito. Ito, yeah. Kasi detachable ito. Ditanggal para pag nag-maintain ay madali, no? Maiiwan itong pinaka base niya
ito lang yung mismong salandrahan ang ibababa para mag-repair kung may naputol o nabali na round bar. So kaya ito, kakalasin na to. Yan. Tapos na dito na yung ating mga round bar ay ikakabit na natin ngayon. Para pagkatapos nito yung paa naman. So ito na mga lodi, ito na yung kahalagahan ng pag hingi ng sketch or plano sa nagpapagawa, no? Dahil tingnan nyo tong plano nila, ito sinunod lang natin, no? So pahaba yan. Kahit dito sa side view pahaba pa rin. Ayan ito, pahaba. Kaya yung sinunod natin ay ganito, pahaba, pa ganun tayo, kagaya nun. Yan. Ngayon, ang nagiging issue natin dito ay hindi pala yun, palapad pala siya. So ito yung ipinakita natin, no? Sa kanila galing to, kaya wala silang magagawa kundi hindi naman tayo pwedeng mapagsabihan o paggalitan dahil sa kanila galing, no? So tayo ay sinunod lang natin kung ano yung nasa plano nila. So ito yan, babaguhin. So konting ano lang naman, konting remedyo lang ang gagawin natin dyan para maayon dun sa gusto nila. Kaya muli ito, no, napakalaga yung plano. Pero ito sa lahat, para walang sisihan, okay? So ito, nilalagyan na natin tong 12mm. So maganda kung merong sukatan. Yan, ginagawa ni Romeo, no? May spacer na hindi man nakadikit. Romeo, alayo, oh, idikit mo, natanggal naman. So dapat to yan, gaya nito, nakakuan dapat. Ito tingnan mo to, malayo na to, hindi nakadikit sa pan. Yan, kita mo, laki, sayang lang yung spacer natin. Tingnan mo, sa mata mo pa lang makikita mo na pan, sablayan. Tanggalin mo. To dapat. Yan, gaya nito, dapat pare-parehas yung sukat, kaya nga may spacer. So yan, habang hindi pa na full weld, pinatatanggal ko na may spacer na hindi pa na pan. So ngayon ay naglalagay na natin nilalagay ko na yung mga paa nitong salandrahan. At itong mismong salandrahan mismo ay pinabuhat natin sa backhoe. So ito ay detachable, no? Para pag nag-repair tayo ay madali siyang ma-repair, no? Hindi na natin kailangan baklasin dito o isama itong kanyang frame. So sa ngayon, ganito yung mga lode, no? Ang ibabagi ko sa inyo, to yan. So yung pagkaltas nitong mga tubo, ito isa to sa mga mahirap-hirap gawin. Itong hindi pantay, no? Hindi naka-label or hindi naka-eskwala yung kakaltasin natin. So ito yung medyo mahirap-hirap gawin. So medyo salang nyo lang to sa cut-off. Sa cut-off lang to ginagawa para mahinang natin ng maayos. Kailangan ito ay walang gaanong gap. Kabila, ganun din. So ganun lang mga lodi, para mas madali tayo magtrabaho. Kaya ito, yan, madali tayo magtrabaho, madaling hinangin, hindi madumi hinangin, at siyempre pa matibay dahil hindi na patong-patong yung hinang natin. So kailangan pag nagkaltas tayo ay pit na pit, no? Yan, gaya ng mga kinaltas natin, yan, walang gaanong siwang. So yan ang ingatan natin sa trabaho natin kapag tubo ang ginagawa natin. Kaya yan, ito yung welding na to, full weld na natin to. Yan. At sa pagginang mga lodi, ito yan, gaya nito, ito malaki ang gap nito, no? May gap ito na kasya yung welding rod. So pagka ganitong may gap ay linisin nyo lang, tiktikan nyo bago kayo maghinang uli para makapit siya, matibay, at at the same time linis tingnan.
So ikumpara nyo rito sa ito. Ayan. Yan o. Pakadumi ng hinang, no? Patong-patong at hindi sa lahat ng pagkakataon ng hinang makapal ay matibay. So ito ay masasabi ko na wala sa ayos yung hinang nito. Ayan. Ayan. So pagkatubo, wag na wag nyo gawin yan. Dahil yan ay walang kapit, mahina. So dapat kailangan ganito. Ayan. Ito yan. So ito ganun din, no? So yan dapat ang gawin pagkatubo, no? Maayos dapat yung hinang, kahit manipis basta walang butas ay matibay na yon. Hindi kailangan yung pagpatong-patungin nyo yung hinang na kagaya nun ay walang tibay. Okay, so tara, tapos na natin lagyan ito ng paa. May mga brace na rin. So gagawin natin ay patulong tayo sa kanila, no? Kasi yung kasama natin hindi pumasok. Ipatatayo na natin to, and then saka natin ipatong yung mismong salandrahan. So ito lang ang inaalala ko dahil ito manipis lang to, no? Schedule 20 lang ito. Itong pares na yun mahaba pa naman. So ang bigat nung laman nung bakit na yon, yung buhangin, nasa may 100 kilo siguro. So yun ang inaalala ko kasi manipis lang yan, baka bumigay din kaagad. So maganda sana ito kung ito ay channel bar na D4 yung makapal. So ito trial pa lang naman to. Kung mag-failed ay papalitan daw ng channel bar ito. At ito pa, no, sapatos sa mga problema natin to. Yung frame niya ay manipis, no? Nung binuhat ng bako yan, ayan, yung pina. So bagay yan nakapatong naman dito sa ating frame na ito. Kaya ang magdadala ng frame ng bigat ito, itong tubo. Okay, so may lang ipatayo na natin to. Pahinga lang tayo ng konti at grabe, sobrang init. Gwapo, gwapo. Pwede na, pwede na. Tinatisting natin kahit isang bucket. Ba, ginanaan yata. Para malaman natin kung uuga ba o ano. Kaya-kaya. Okay, okay. Ayos na! At medyo malayo na yung pinupuntahan ng mga nasalandra pa to. So isipin nyo yan kung wala tong salandrahan. Ito yan, ito papasok to sa yan, papasok to sa mixer. Ito yung ayaw natin kung pumasok. Yan, ito mga malalambot. Yan, limestone tawag yan. To, napakarami nila. So yan yung ayaw natin pumasok sa mixer. Mga ito, yan. Ito. Yan. Pero itong mga buhay na bato, okay lang to kahit gan malalaki, walang problema yan. Ang ayaw lang natin diyan ito, mga limestone. Ito, ganyan to. Yan, ito. So yan. Okay na. So lagyan na lang ng bukas. Lagyan na lang to ng sabitan ng bako. Yan, lagyan ng sabitan dyan para pag nilipat hindi na mahirap. Okay na. So mga lodi, ito lang yung mahawak niyan. Ito. Yan. Yun. 12 mm lang. So nakahook lang para hindi siya dumaos-dos, no? Pag nilagyan ito ng buhangin para mabistay. So ngayon ang kulang na lang natin dito ay yung sabitan ng
bakit ng backhoe kapag nililipat. So kasi yung ginamit natin dyan ay low bid lang. So gagawin natin dyan ay 12 mm na lang yung ilalagay natin dyan, nasabitan ng bakit ng backhoe. So far okay naman at sana magtagal. So ito yung nagdadala talaga ng bigat dito ay itong tubo na to, kasi nakapatong ito sa tubo. Yan, sa kabila ganun din. Sana magtagal to para kung mahirap kasi mag-repair nito kapag nasira dahil ayan babaklasin yung mga diyan ka na sa taas babaklas yan at magwi-welding, kaya ito hindi ko na pinix, no. So pagka nasira yan, pwede nating hugutin, then pwedeng i-repair sa baba or pwede siyang palitan ng buo. Okay, so ito na yung resulta ng nabistay na. So isipin nyo yung mga natanggal na hindi dapat. Okay. So bukas tutuloy natin ito bukas. So ito na yung last part ng huling pyesa na ito na kakabit natin dito sa salandrahan. So ito ay sabitan ng bakit ng backhoe para pag inilipat ay madali na, no, hindi na kagaya nitong tali ang ginagamit. Yan, una yan. Yung maliit na yan, tali lang. So ito, gagawin natin dito ay permanent na, no? 20 mm yan na bakal ang ilalagay natin. Yun yung pagkakapitan natin. Ito, detress na angle bar na 1/4, no? Hindi kasi natin pwedeng i-rekta dito na ilagay welding yung 20 mm na yan, kasi mas maliit lang yung makakapitan, no? Dahil tubo ngayon pabilog, unlike na dito angle bar mas malapad yung bahagi na pag-weldingan natin. At the same time ito kasi baka mapunit lang, no, pagka inangat na ng backhoe. So yan, kakabit na natin. So ito pala ay sukat yan sa bakit ng backhoe. Ganyan kalaki yung bakit ng backhoe para hindi na gumiwang-giwang kapag inaangat. So ito na, no, tapos na natin ang paglagay nitong bitbitan ng bakit ng backhoe. So ito ay talagang matibay talaga dapat ang pagkakahinang dito, dahil lahat ng bigat nito, ito na yung magbibitbit. Kaya malaking bakal na rin yung ikinabat natin, ano? At siyempre naglagay tayo ng angle bar dyan para mas malapad yung hinang na makakapit sa tubo. Talagang walang kawala, no? At dito yung lock nito para hindi matanggal papunta dito ay ito lang, ay 12 mm lang yan, 12 mm. Dalawa lang nilagay natin. Dito naman ay pababa ang persa nito, no? Doon naman sa pababa ayun ang maraming lock dahil may posibilidad na dumausdos, no? So ito hindi to naka-fix, lang to, nakapatong lang ito para pagka nasira ito, kasi ang madaling masira itong salandrahan mismo. Itong frame niya, ito yung paa, hindi naman to basta-basta nasisira. Kaya ito, hindi na natin winilding dyan, hindi na nakapix. Para pag nasira to, ay huhugutin lang ng backhoe to. And then pwede na natin palitan. Yung frame niya, hindi na magagalaw pa. So yun yung backhoe ay pinapatag na yung paglalagyan nito. At ito ay maraming maraming buhangin na yung bibistay nito. Tansya natin dito ay isang dump truck na buhangin o higit pa ang kayang pistayin dito bago ilipat. So ang mangyayari ay nasusunod naman itong mga truck itong buhangin na mabibistay, kaya malamang sa malamang hindi na aalisin doon dahil ito napakataas, no? Kayang kayo rin ito ng backhoe yung laman niya dito sa ilalim, yung mga nabistay na, kasi mataas ito, 3 meters ang taas nito at napakaluwag, kaya kayang-kayang dukutin ng backhoe.
Unlike na ito, itong luma, no, 2 hanggang 3 bucket ang maihulog dito ng buhangin, ililipat na ng backhoe. So malaking abala, kaya ito nagpagawa ng napakalapad na para hindi na nga naman abala sa palipat-lipat. So yun, yung paglalagyan doon, pinapatak na. So okay mga Lutino, ito tapos na ang trabaho natin dito. So ginawa natin dito ay ito, yan muna ang unang ginawa natin dyan. Then sumunod dito. So ang bakal pala na naubos nito ay ilan natira dyan? 4 sa 100. So 96 pieces na 12 mm ang inubos nito. At 4 na decrease na tubo, saka 2 didos na tubo ang nagamit natin dyan. Okay mga Latino, so sa mga hindi pa naka-subscribe ay subscribe naman mga Lodi. At kung nagustuhan nyo yung mga video na ina-upload ko ay paki-like and share naman mga Lodi. Okay?